Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Kilalanin ang 5 hayop na pinakamatagal mag-alaga ng kanilang anak. Sa video ito, matutuklasan nyo rin kung bakit mahusay na magulang ang mga hayop. Umpisahan natin ang kwentuhan sa mga killer whale. Kasali sila sa ating listahan dahil sobrang haba ng panahon ang ibinibigay ng nanay na killer whale sa kanyang anak. Pinapadede ng mga nanay ang kanilang anak ng 1 hanggang 2 taon. Mukhang maikli lang ang 2 taon pero alam mo ba na kahit matanda na ang kanilang mga anak, patuloy pa rin ang mga nanay sa pag-aalaga ng kanilang anak. Kahit malaki na kasi ang mga killer whale, sumasama pa rin sila sa pamumuhay kasama ng kanilang nanay at ng mga kapatid. Ganon kasi ang pamilya ng killer whale. Sama-sama mula bata hanggang sa sila ay tumanda na. Ang bawat grupo ng killer whale ay pinamumunuan ng isang pinakamatandang babae. Trabaho ng mga nanay na killer whale ang tulungan ng kanyang mga anak na humanap ng pagkain gaya ng isda. Kung minsan, nagkakaroon sila ng apo, kaya nagiging lola ang leader ng kanilang pamilya. Kapag meron na silang apo, mas dumarami ang miyembro ng kanilang pamilya, kaya mas dumadami ang kailangang pakainin ng pinakamatandang babae. Dito mo matutuklasan na meron palang hayop na marunong tumulong sa pag-aalaga ng kanilang apo. Kaya naman masasabi mo na mabigat ang trabaho ng mga babaeng killer whale dahil inaalagaan nila ang kanilang anak at apo hanggang sa pagtanda nila. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, pindutin nyo muna ang subscribe button. Maraming salamat! Ang susunod na hayop na pinakamatagal mag-alaga ng anak ay andito lang sa tabing ilog. Sila ang mga nanay na buwaya. Alam mo ba na kahit sila ay isang hamak na buwaya, maalaga naman sila sa kanilang anak? Binabantayan kasi nila ang kanilang mga anak ng hanggang 3 taon. Kailangan protektahan ng mga nanay ang kanilang anak dahil baka kainin ito ng mas malalaking gutom na hayop. Kung minsan, inilalagay ng buwaya ang kanilang anak sa loob ng kanilang bunganga. Mas ligtas kasi ang batang buwaya kapag nasa loob ito ng bunganga ng kanyang nanay. Pagkalipas kasi ng 3 taon, medyo malaki na ang kanilang anak, kaya kampante na ang mga nanay na kaya nang mabuhay mag-isa ng batang buwaya. Buti pa ang isang hamak na buwaya, inaalagaan ng kanilang anak. Hindi gaya ng ibang tao na sobrang pabaya sa anak. Sa maniwala ka man o hindi, mayroong mga tao na handang iwanan ng kanilang baby. Nitong buwan ng Agosto, naging laman ng balita ang bagong silang na sanggol na inabandona sa gilid ng kanal. Yung maliit na gumagalaw sa sulok, yan ang baby na iniwan. Agad namang nagtulong-tulong ang mga tao para kuhanin ang sanggol sa kanal. Ligtas naman ang baby at nasa pangangalaga ng DSWD. Ayon sa mga saksi, maaaring itinapon ng baby dahil hindi ito kayang buhayin ng kanyang nanay. Buti pa ang mga buhaya na turingang hayop ngunit hindi naman nila pinapabayaan ang kanilang anak. Hindi sila katulad ng ibang tao na walang pake. Dito naman sa nagyayelong disyerto, makikita ang isa pang nanay na matagal nang inaalagaan ang kanyang anak. Ito ang nanay na polar bear. Kasali sila sa ating listahan dahil inaalagaan nila ang kanilang anak sa mahabang panahon. Inaabot ng 3 taon ang pag-aaruga ng mommy bear sa anak. Sa loob ng panahon na ito, itinuturo ni mommy bear kung paano mamuhay sa ganitong lugar. Gaya na lang ng paano umiwas sa panganib at paano humanap ng pagkain. Kailangan ng mga batang oso na palaging sumama sa kanilang nanay dahil kung hindi, maaari silang mapahamak. Ito kasi ang nangyari sa batang oso nang maiwan siya ng kanyang nanay. Nahulog ang bata sa swimming pool kaya kamuntikan na itong malunod. Hindi pa kasi marunong lumangoy ang batang oso. Buti na lang at agad siyang tinulungan ni Mommy Bear para makaahon sa tubig. Sa hiwalay na video, mapapanood nyo kung paano pinrotektahan ng nanay na oso ang kanyang anak laban sa gutom na oso. Ang mga lalaking oso kasi ay kilalang kanibal at kumakain ng mga batang oso. Makikita sa video na pilit itong umaakit ng bangin para lumapit sa mag-inang oso. Dahil dyan, naisipan ng nanay na tapakan ng nyebe para malaglag.
Sa ganung paraan, may hirapang umakyat ang oso na gustong saktan ng kanyang anak. O di ba? Dahil sa diskarte ni Mommy Bear, nailigtas niya ang kanyang anak. Habang ang kalaban naman niya ay nagpadaustos na lang pababa. Kung tutungo naman tayo sa kagubatan ng Indonesia, dito na inirahan ang isang pambihirang nanay. Ito ang mga orangutan. Alam mo ba na inaalagaan nila ang kanilang anak ng hanggang 12 taon? Tumitigil lang sila sa pagpapadede kapag 8 taong gulang na ang kanilang anak. Kumpara sa mga tao na pinapadede lang ang mga bata ng hanggang 2 taon. Kailangan kasing bantayan ng mga nanay na orangutan ang kanilang anak dahil sobrang delikado sa lugar na ito. Pwede kasing kainin ng mga ahas, tiger at leopard ang kanilang anak kung pababayaan nila ito. Isa sa pinakamahalagang itinuturo ng mga nanay sa kanilang anak ay ano ang pwede nilang kainin. Meron kasi mga dahon at prutas na pwedeng ikalaso ng orangutan, kaya trabaho ng mga nanay na ituro sa anak kung ano ang ligtas kainin. Ganon din sa mga human babies. Ang mga sanggol kasi ay walang kamalay-malay sa kung ano ang ligtas kainin. Lahat kasi ng madampot nila ay agad nilang isusubo. Oral fixation ang tawag sa ugali ng bata na gustong palaging sinusubo at kinakain yung kung ano man ang mahawakan niya. Madalas, mga baby na 18 months old pababa ang nakararanas ng oral fixation. Kaya naman importante na bantayan ng magulang ang kanilang anak para hindi nito makain ng bawal. No! Look at him. Siguro, ganun din ang mga orangutan kaya nila tinuturuan ang kanilang anak ng tamang pagkain. Kapag 12 years old na ang batang orangutan, kaya na nitong mabuhay ng mag-isa. Kapag wala ng anak na inaalagaan ng nanay na orangutan, pwede na ulit siyang magbuntis. Dahil dyan, kaunti lang ang naisisilang ng mga babaeng orangutan sa buong buhay nila. Yan ay dahil sa sobrang haba ng panahon na ginugugol nila sa pag-aalaga ng kanilang anak, kaya konti lang ang kaya nilang isilang. Para sa huling hayop na ating itatampok, tumungo naman tayo sa kapatagan ng Africa para makilala ang pamilya ng elepante. Alam mo ba na 22 buwan ang pagbubuntis ng elepante? Yan ang pinakamahabang panahon ng pagbubuntis sa lahat ng mammals. Trabaho ng mga nanay na elepante na padedehin ang kanilang anak hanggang sa susunod na 4 na taon. Nakamamanghang isipin na nagtutulong-tulong ang mga elepante sa pag-aalaga ng pinakabatang miyembro. Kapag ang lalaking elepante ay tumuntong na sa edad na 10 taon, umaalis na ito sa poder ng kanyang nanay. Ang mga lalaking elepante kasi ay mas gustong mamuhay mag-isa. Pero iba naman ang mga babae. Hindi kasi umaalis sa mga babaeng elepante sa piling ng kanilang nanay kahit matanda na sila. Ang mga babaeng elepante kasi ay mas gustong maglakbay ng sama-sama, habang ang mga lalaki naman ay mas gusto ng palaging mag-isa. Sa grupong ito, sama-sama ang magpipinsa na batang babae, nanay, tiyahin at lola sa paglalakbay at sa pag-aalaga ng mga bagong silang. Kaya kapag nakakita ka ng grupo ng mga elepante, malamang na yan ay grupo ng mga babae. Pero pag nakakita ka ng elepante na nag-iisa, malamang na yan ay lalaki. Naisip ko tuloy, ang mga elepante at killer whale ay halos pareho lang ng sistema sa pagpapatakbo ng pamilya. Pareho kasi ang killer whale at elepante na nagtutulong-tulong sa pag-aalaga ng mga bagong silang na miyembro ng kanilang pamilya. Mas nagtatagumpay kasi ang pamumuhay ng kanilang pamilya kapag merong teamwork. Kung nag-enjoy ka sa ating kwentuhan, pues, dapat yung pindutin ang like button. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Daryl de Guzman. Hello rin kay Regel at Chico. What's up kay Rod Philipson Galvez. Shoutout kay Elijah at Zion Turao. Advance happy birthday kay Ryle Senji. At kay Martin Luther Banes 70. Maraming salamat sa inyong panunood. See you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP! Ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel.
don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!